Brothers and sisters, welcome to Elim. Sirach 35:12 reminds us of a simple yet profound truth. Give to the Most High as He has given to you, generously, according to your means. Think about that for a moment. Everything we have, our time, talent, and treasure, is a gift from God. He has blessed us in countless ways, often beyond what we deserve. And in response, He calls us to give back, not out of obligation, but with a heart full of gratitude. Generosity isn't measured by the amount we give, but by the love and sacrifice behind it. Some can give much, others less. But what matters is that we give with a willing heart, just as God provides for us with love. We are invited to reflect that love in our giving, whether it's through tithes and love offerings, acts of kindness, or sharing our time with those in need. So today, let's ask ourselves, how can I give back to God? How can I reflect His generosity in my life? May we always give joyfully, trusting that when we offer from the heart, God blesses and multiplies it beyond what we can imagine. In Jesus' name, Amen. Hello everyone! Welcome to another episode of our online Elim gathering. I hope everyone is doing well and experiencing God's amazing love and favors each day. You know, when we think about God's unconditional love for us, we are reminded that we are never alone in this journey, and there is nothing that we can do to make Him or cause Him to love us more or less, because God's love is perfect. Isn't that amazing? So all together, let us worship Him in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Upon you, Jesus, and what you've been through. You were nailed upon the cross. I was the only reason you were there. You suffered for my loss. Oh, how could it be that a sinner like me could receive such infinite grace? Scandalous love, my Savior on a tree, hung and died for me, a wretched soul. Scandalous love, my friend who took my place, the sinless now with a stain for me, for me. Whoa. Look upon you, Jesus, and what you've been through. You were nailed upon the cross. Yes, you were. I
Dear Lord, thank you so much for your love for us. We are so much undeserving of this love. Thank you for dying on the cross for us. May we continue to live our lives in worship for you. Thank you for all that you do, and we humbly accept your love and your grace. Amen. Brothers and sisters, tomorrow is already Ash Wednesday, or this week for those who are living outside the Philippines. It's going to be the start of Lent, and what a better way to prepare our hearts and ourselves in having a meaningful celebration by listening to our teacher of the word for tonight. Let us all welcome full-time servant of the Lord, Sister Nelia Cosio. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon na may 40 araw ng pananalangin at pagsasakripisyo. Bakit 40 araw? Dahil ito ay pagtulad sa 40 araw ng pag-aayuno ng Panginoon Jesucristo sa ilang bago niya sinimulan yung kanyang public ministry. Tignan natin kung ngayong taon ay pwedeng maging meaningful at renewed talaga ang ating Lent, ang ating panahon ng Kwaresma. Tignan natin kung anong sinabi ng Santo Papa Pope Francis tungkol sa Lent. Ang sabi niya, Lent is a favorable time to prepare to celebrate with renewed hearts the great mystery of the death and resurrection of Jesus. Ang Kwaresma daw ay panahon ng paghahanda upang ipagdiwang ng may panibagong puso ang dakilang misteryo ng kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo. Ang Kwaresma ay paglalakbay ng mananampalataya na nagsisimula sa pagsisisi sa kasalanan patungo sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ni Jesus. Itong panahon na ito ay nagsisimula sa Miyerkules ng Abo, bukas, Ash Wednesday. Ang Ash Wednesday ay araw ng pagtanggap ng mga Katoliko ng isang krus na abo sa kanilang mga noo at makakarinig sila ng ganitong mga salita. Alalahanin na ikaw ay alabok at ikaw ay babalik sa alabok. Remember that you are dust, and to dust you shall return. Sa iba naman, ang naririnig nila ay ganito: tumalikod ka sa kasalanan at maging tapat sa Ebanghelyo. Repent and believe in the gospel. Itong abo na nilalagay sa ating noo ay simbolo ng pagsisisi sa kasalanan na nagdudulot ng pagpapanibago ng ating puso at pakikipagsundo natin sa Diyos. Para sa pangkaraniwang mananampalataya, ang Kwaresma ay panahon ng pagbabanal. Bakit nga ba hindi? Samantalang yan naman din ang utos sa atin ng ating Panginoon. Tingnan natin kung ano ang sinabi ni St. Peter sa unang sulat niya, unang kabanata. Sabi niya, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. The Lord said, be holy, for I, the Lord, am holy. So, during this time of Lent, how can we have a meaningful and renewed way of observing our Lenten practices? Ano ba ang maaari nating gawin upang ang ating Kwaresma ay tunay na maging makabuluhan at makapagpapanibago? There are things that the Church recommends that we do during Lent if we are true believers and devotees of the Lord Jesus Christ. Bilang mga tunay na mananampalataya, ano yung mga bagay na yun? Yun ang tinatawag na 3 haligi ng Kwaresma. Pananalangin, pag-aayuno, pagdiriwang
bubukas palad. The 3 pillars of Lent: prayer, fasting, and almsgiving. These practices are meant to help Catholics deepen their relationship with God. Tignan natin kung paano natin magagawa itong 3 bagay na ito sa kakaibang paraan ngayong Kwaresma. Una, panalangin. Ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Panginoon. Alam natin yan. Pero ngayong Kwaresma, ba't hindi natin baliktarin? Kasi kadalasan, nagdadasal tayo lang ang nagsasalita sa Panginoon at siya'y nakikinig. Kung baliktarin natin ngayong Kwaresma, bigyan natin ang Panginoon ng pagkakataon na siya naman ang mangusap sa atin. At magagawa natin to sa ilang mga paraan. Ito mga suggestion ko, mga halimbawa. Una, basahin mo ang daily mass readings. Gawin mo ito kada araw, araw-araw sa Kwaresma. At malay mo, makakapagsimula ka na ng isang really good habit, magandang gawain na kasasanayan mo kung simulan mo ngayong Kwaresma. So yun, basahin araw-araw yung daily mass reading. Pangalawa, try mong dumalo sa banal na misa. Hindi lang paglinggo, kundi halimbawa, 3 araw sa isang linggo nitong buong Kwaresma. Go to Mass 3 times a week. Why not? Kung kaya mo, magsimba ka araw-araw. Lalong mabuti. Kasi kung tayo talagang magpapakabanal, makakatulong yan. Pangatlo, subukan mong manatili kang tahimik ng 15 minutos sa harap ng altar. O mas magaling, sa harap ng Blessed Sacrament. 15 minutes a day. 15 minutes on the day you go to Mass. Manatili ka ron at pakinggan mo kung ano ang sasabihin sa iyo ng Panginoon. Yun. Pang-apat, pwede kang mag-Stations of the Cross. Pero kung hindi yun ang type mo, ito suggestion ko. Kung napanood mo na yung pelikulang The Passion of the Christ, panuoring muli yung The Passion of the Christ. At pagkatapos nun, pagnilayan mo talaga yung pagpapakasakit na ginawa ni Kristo para sa iyo, para sa ating lahat. Okay? So yan ang mga suggestion ko. Different way of praying, but still a way of praying because you want to listen to the Lord. Yung pangalawang bagay ay ang pag-aayuno. Fasting, yung pag-aayuno, pagsasakripisyo sa pamamagitan ng pagpipigil sa sarili upang lumago tayo sa ating buhay spiritual. Fasting is not just fasting from food. We know during Lent there are only 2 days when we are required to fast. And every Friday when we are called to abstain from eating meat. So, yun yung alam nating pagsasakripisyo, pag-aayuno sa pamamagitan nga ng hindi pagkain ng karne pagka yung Ash Wednesday at saka Good Friday. Yung 2 araw na yun lang ang hinihinging talagang pag-aayuno. Pero, kung seryoso ka, hindi ka mag-aayuno 2 araw lang. Kundi, ito ang suggestion ko. Bilang Kristiyanong, nagpanibago na nga. Maganda sana kung hindi tayo mag-aayuno ng 2 araw lang at nag-ayuno ka lang sa pagkain. May mga ibang paraan na maaari nating subukan. Halimbawa, mag-ayuno tayo sa pamamagitan ng pagbawas ng mga bagay na maaaring nagiging hadlang sa pag-focus natin sa Panginoon. Meron ulit akong 4 na halimbawa. Number 1, bawas shopping. Sana limitahan mo muna yung iyong mga pagbili ng hindi mo naman kailangan. Yung impulse buying. Lalo na doon sa online shopping.
tigil mo na yan. Bawas shopping ngayong Kwaresma at makikita mo, mas madali kang makakapokus sa anong pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Pangalawa, bawas gadget. Ito yung tinatawag na digital detox. Umiwas muna sa pagsusocial media. Limitahan mo ang paggamit mo ng iyong iPad, ng iyong cellphone, ng iyong computer, yung mga computer games, wag muna. Limitahan mo yung paggamit nito. Halimbawa, yung telepono mo, para lang sa mga talagang kailangan na pakikipag-usap. O kung gagamit ka ng computer, talagang sa trabaho lang. Pero wala talaga, pwede rin walang-wala talaga sa ilang araw. O kaya sa araw ng linggo, wala. Ganon. Digital detox. Stop muna, bawas muna ang gamit ng gadget nyo. Isa pa, ito, bawas pero dagdag. Limitahan mo, bawasan mo yung karaniwan mo na mga physical activity. Hindi ko masabi kung ano yon, pero 1 oras ka bang nag-exercise? Bawasan mo para may panahon kang magbasa ng Biblia. Diba? O, ilang beses ka ba maglaro ng basketball o maglaro ng golf sa isang linggo? Bawas. Bawas tapos dagdagan mo ng pagbabasa ng Biblia. Dahil magpapakabanal tayo di ba? So that's another way of fasting. Isa na lang. Ito hindi bawas, kundi pagdagdag ng isang mabuting habit, good habit, positibong pagsasanay. Ano to? Tutukan mo ang sarili mo na gawin mo ang sarili mong mapagpasalamat. Maging positibo ka sa pagsasalita. Yung nakaka-encourage, hindi na yung negative na mga salita. Tanggalin mo yung negativity, bawas. Tapos, ipasok mo pagiging positive, pagiging thankful. Magpasalamat tayo. Napakarami nating blessing na tinatanggap sa Panginoon. Napakaikli lang ng Kwaresma. So, kayang-kaya nating gawin ang bagay na ito. Yung huli ay pagbubukas palad. Hindi lang ito paglilimos. Pero makakabuti talaga dahil ang tunay na espiritu ng Kwaresma ay ito. Kung ikaw ay merong isasakripisyo, pagtitiisan na tanggalin sa sarili mo. Halimbawa, hindi ka kakain ng ganitong pagkain o ng ganong inumin na gustong-gusto mo, okay lang. You will fast on the things you like. Walang problema. Pero yung matitipid mo sa hindi pagkain ng ganito o pag-inom ng ganon, ibibigay mo sa mahihirap. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero itong pagbubukas palad at pagbibigay limos sa mahihirap, talagang pagbabahagi ito sa kapwa upang tayo ay maging mabuting mga tagapangasiwa. Yun lang naman tayo Tayo yung mga katiwala. Hindi tayong may-ari ng mga blessing na bigay ni Lord. Katiwala tayo. Pangangasiwaan natin yun. At yung mga pagpapalang nilagay ng Diyos sa ating pangangalaga. Yung para sa atin. Pero yung hindi na natin kailangan, yung sobra, hindi atin yun. Para sa ating kapwa yun. Kaya, pag Kwaresma, tinuturuan tayo ng Panginoon at ng simbahan na magbukas palad. Paano tayo magbubukas palad? Sa panibagong paraan, tutularan natin muna yung sinasabi sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, sa Mateo, 25 kabanata, naroon ang tagpo kung saan ang Panginoon ay nasa huling paghuhukom. Tignan natin kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa araw
ng paghuhukom. Para sa mga tao na ikinatuwa niya, itong sasabihin ng Panginoon. Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Pagkatapos ng lahat, sinabi pa ng Panginoon, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. So itong ating pagiging bukas palad o higit na pagbubukas palad ngayong Kwaresma, tandaan natin, dadating ang araw na tayo ay mananagot sa Panginoon sa mga bagay na ibinigay niya o ipinagkatiwala sa atin. Kung tayo ay nakakain na at may ibang nagugutom, para sa kanila yung ibang pagkain, and so on. Kung tayo ay magbubukas palad ngayong Kwaresma, meron ulit akong 4 na suggestion. Una, magpakain ka ng mahihirap. Marami akong nakikitang ginagawa talaga ito pagkapaskuhan. Bakit hindi natin gawin ngayong Kwaresma? Magdala kayo ng pagkain. Maghanap kayo ng palaboy-laboy sa kalye, yung alam nyong hindi kakain. Magpakain kayo, yayain nyo. Halika, Jollibee tayo. Halika, punta tayo doon. Pakainin ninyo, magbigay kayo sa mga nagugutom. Kung ayaw niyong gawin yung gano'n, magbigay kayo sa mga magpapakain. Yung mga nagkakawang gawa, magbigay kayo sa kanila. Dahil sila naman ang gagawa nitong pagpapakain sa mahirap. Pero para sa akin, it's a great opportunity. A good example as well as good for your heart. Magpakain ka ng tao na hindi ilibre mo yung tao na hindi kayang ilibre ka. Yun. Okay, magpakain ka ng mahirap. Pangalawa, ito madali lang. Dagdagan mo ang love offering mo. So pag dumadaan yung koleksyon sa banal na misa, lakihan mo naman yung iyong ibibigay. Kasi yun din ay para sa kawang gawa. O kaya, mag-a-attend ka ng prayer meeting, dagdagan mo yung love offering mo. Kasi yun din ay para sa pagpapakalat ng mabuting balita. Pagbubukas palad. Hindi natin alam kung paano mabe-bless yung dahil sa ating pagbibigay. Ang alam ko lang, pag tayo ay nagbigay, sino ang magbabalik sa atin? Si Lord. Pero ngayong Kwaresma, magbigay ka lang kasi yun ang nararapat. Pero magbigay ka ng higit sa kinagawian mo binibigay. Yun. Pangatlo, mamigay ka ng mahuhusay mo pang damit at sapatos. Piliin mo yung gusto mo na damit, yung gusto mo pa na sapatos. At yun ang iyong ipamigay. At huwag ka munang bibili ng kapalit. Hindi ka mamimigay nung ayaw mo. Mamimigay ka ng damit na gusto mo pa. Yung nasusuot mo pa. Okay lang, mamigay ka nung pati yung hindi mo na nasusuot. No problem. Pero, ang suggestion ko, mamigay ka ng mararamdaman mo. Ginagamit mo pa yon kasi gusto mo yon. Try mo, ipamigay. Tignan mo kung hindi ka masiyahan. Maramdaman mo ang kasiyahan din ng Panginoon dahil ikaw ay nagbukas palad sa tamang paraan. Sapatos, nakakita ka na walang sapatos, bigay mo yung iyo. Tsinelas, pamigay mo yung iyo. Yung ginagamit mo at mahusay pang gamit. Sa ganon,
mararamdaman mo na tunay kang nawalan kasi ikaw ay nag-share, namigay. Ang huli, pwede mong gawin buong taon. Bumili ka ng Biblia at ipamigay mo. Bumili ka ng maraming Biblia at ipamigay mo lahat ng Biblia yun. Alam niyo mga kapatid, itong mga simpleng bagay na ito ay kayang-kaya nating lahat gawin. Hindi ko ito pinepresyohan, di ba? Walang presyo. Simple lang. Pero talagang alam ko matutuwa ang Panginoon pag tayo ay nanalangin sa kakaibang paraan, nag-ayuno sa kakaibang paraan, at nagbukas palad. Yun talagang mula sa puso natin. So bago tayo magtapos, may isa akong idadagdag. Hindi ito haligi ng Kwaresma, pero palagay ko, kung tayo ay seryoso sa pagtanggap ng abo sa noo natin, bukas, Miyerkules ng Abo, ito ay tanda ng taus-pusong pagsisisi sa kasalanan at pakikipagkasundo sa Diyos. Okay, it's a sign of repentance and our reconciliation with God. Yun yung bagay na ginawa ni Jesus para sa atin. Pero ito nalalaman ko, lahat ng tao, ikaw at ako rin, nakasakit ng ating kapwa. May tao dyan, mag-isip ka lang, may tao, maaring dating kaibigan o kaibigan pa rin hanggang ngayon, o kamag-anak, kaklase, ewan ko. Pero merong tao na may kailangan ka pang ayusin sa iyong relasyon sa kanya. Maaring nagkaroon kayo ng alitan, meron kayong hindi pagkakaintindihan, nagkasakitan talaga kayo, nagkatampuhan kayo. Pagdasalan ninyo at tanungin nyo kay Lord, Lord, sino ba yung tao na kailangan kong makipagkasundo sa taong yun? Sino yun? At pag alam mo na kung sino yung taong yun, puntahan mo siya. Humingi ka ng tawad dahil anuman ang nagawa mo, nakasakit ka sa kanya. Sinadya mo man o hindi. Pero alam mong nasaktan yung tao, hingi ka ng tawad. Patawarin mo rin siya kung sakaling anuman may nagawa man siya na nangyari nasaktan ka niya. Ito mahalagang bagay. Kung tayo humihingi ng tawad sa Panginoon, handa rin dapat tayong magpatawad. Handa rin dapat tayong humingi ng tawad kung meron tayong nasaktan. Makipagkasundo. Okay? Magpatawad, makipagkasundo. Kasi ito talaga ang nasa puso ng Kwaresma. Lent is really about growing our personal relationship with Jesus. And we grow when we imitate Jesus Christ. At hindi ba, si Jesus naman talaga ang una nang nagpatawad sa atin. Kaya nating magpatawad din ng ating kapwa. Magpakababang loob tayo at humingi tayo ng tawad sa mga taong maaaring nasaktan natin. Isa lang, only one, but make it a good one. See, the act of forgiving and being reconciled with the Lord, that's at the heart of what Jesus did on the cross. If we want a meaningful and renewed Lent, do this. Forgive and be forgiven. And then try one or even all of the suggestions that I gave you today. Sana lahat ng gagawin natin ngayon sa Kwaresma ay maging parang isang matamis na panalangin. Magsisimula sa pagsisisi at hahantong sa malaking pagdiriwang pagdating ng Easter Sunday.
Have a blessed and wonderful season of Lent. In Jesus' name, amen. Thank you, Sister Nelia, for that very spirit-filled and inspiring teaching. Elim Community's vision is to spread the good news to the ends of the earth. If you want to take part of this work of evangelization, please give your tithes and love offerings through any of these channels. May God bless you 100-fold in return for your generosity. In Jesus' name we pray. Amen. Pray to Our Lady of Elim. O dear Mary, Lady of Elim, sweet and pure, pray that your Son Jesus will, to innocence and holiness restore the hearts and minds of long-lost souls. Pray that the seed of glad tidings sown in our hearts will stir us to great hope, faith, and love. Pray for the vision and intentions of the community and of the Church, that with the Lord's watchful care and generous provisions they shall all be. Pray that a polluted world and all institutions will, from a powerful outpouring of the latter rain, experience the blessings of fresh living water, a renewal of the Spirit and healing of our land and of all nations. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Daily Missions Prayer. Lord, I make myself available for the ministry of missionary evangelization on my knees or in the mission field, within our borders or far and soul, for a single soul or for the multitudes. Empower me for abundant soul winning. By your Spirit, make me an instrument of your love and mercy, a witness bold and unashamed, and an inspiring bearer to good news. Send us deliverers, technology, and resources to reach the world. Help us break barriers, overcome obstacles, and penetrate new territories, that all the peoples of the earth may know that you are God, and there is no other. And to all those who reach, Lord, raise them up to become your true disciples. Here I am, Lord, send me. In Jesus' name, amen. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we pray for the grace to have a truly meaningful and renewed Lenten season. Tulungan mo po kami, Panginoon, nang malaman namin ang mga bagay na tunay na makapagpapaligaya sa iyo. Inspire us, Lord, to do the things that will truly honor and please you. And at the same time, prepare our hearts for a truly glorious celebration of Easter Sunday. Throughout this Lenten season, grant us the grace to be able to do in a way that will please you these three things that are asked of us by the Church: to pray more, to fast in the right way, and to be generous to all those who need to feel the love of God through our generosity. May our Lenten season
truly be one that will make us more holy, because you, our God, are holy. We pray this in Jesus' name. Amen. That ends our online Elim gathering. Thank you so much for joining us. We hope to see you again next week. Take care and God bless. Bye. Sometime back each of us led a solitary life instead, thinking only of ourselves, till one day he had to show the way. Now the past doesn't really matter, for we all have found a home, with one mind and one heart, where Jesus is our Lord. Filled with joy and laughter, we have found each other. Here at Elim, we have love. As we wander through the desert, seeking for a total rest, we have found a place of happiness.